We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Quibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Dinagsa ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang traslasyon ng itim na Nazareno sa Cagayan de Oro City. May live report si James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. James? Sara, tinatayang aabot sa 17,000 na mga deboto ang dumagsa para sa traslasyon ng itim na Nazareno dito sa Cagayan de Oro City. Alas 4 ng madaling araw, isang misa ang isinagawa sa St. Augustine Cathedral na pinangunahan ni Parish Priest Reverend Father Jose Pulgo, hudyat para sa pagsisimula ng traslasyon ng itim na Nazareno sa Cagayan de Oro City. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa loob at labas ng simbahan. Meron ding mga pulis, sundalo at mga volunteer groups na nagsilbing human barricade sa andas ng poon upang hindi ito dagsain ng mga tao. Pasado alas 5 ng umaga nang mailabas sa St. Augustine Cathedral ang imahe ng itim na Nazareno na dinaluhan naman ng mahigit 17,000 na mga deboto mula pa sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Ayon sa Cagayan de Oro City Police, nag-deploy sila ng mahigit 2,000 uniform at non-uniform personnel na siyang magbabantay sa mga lugar na dadaanan ng traslasyon. Sa kanilang monitoring, wala naman daw naiulat na mga insidente habang umaandar ang andas patungo sa simbahan nito sa Nazareno Parish. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagtapon ng panyo sa traslasyon. Ito ay kabilang sa mahigpit na seguridad para hindi masalisihan ng masamang tao na may balak guluhin ang traslasyon. Pagkatapos ng mahigit 2 oras na traslasyon ay naipasok din ang imahe ng puon na itim na Nazareno sa simbahan. Magkakaroon ng misa sa Nazareno Parish kada oras hanggang alas 8 ng gabi para sa mga deboto na gustong humabol. Sara, sa kabuuan ay naging maayos naman daw ang traslasyon sa Cagayan de Oro City. Ito ay ayon na rin sa Cagayan de Oro City Police Office. At paalala nila sa mga deboto na gusto pang humabol, huwag nang magdala ng malalaking bag at magsuot ng mga jacket upang hindi na rin sila maantala sa kanilang pagpasok sa simbahan at asahan din daw ang mabusising pag-check ng mga bawat debotong papasok sa simbahan. Sara? Okay, maraming salamat James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Naging matiwasay naman ang traslasyon ng itim na Nazareno sa Naga City, Camarines Sur ayon sa mga otoridad at simbahan. Para sa pinakahuling ulat, makakasama natin live mula sa lungsod ng Naga si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Chris? Sara, gaya ng inaasahan, dumagsa ang maraming deboto dito sa Naga City, Camarines Sur kahapon kasabayan ng isinagawang traslasyon at replica procession para sa imahe ng itim na Nazareno. Mag-aalas 7 kagabi nang tumulak ang traslasyon at replica procession ng imahe ng itim na Nazareno mula sa Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco, Naga City, Camarines Sur patungo sa Plaza Quezon. Bagamat sinabayan ito ng malakas na buhos ng ulan, hindi naman ito naging hadlang sa mga deboto para hindi ipapatuloy ang prosesyon. Pagdating sa Plaza Quezon, isinagawa muna ang pagbebendisyon sa mga replika ng itim na Nazareno na dala ng mga deboto. Yung binili namin maliit lang, galing pa to sa Quiapo, binili namin. Pinilahan naman ng mga deboto ang palik sa imahen matapos luwagan na ang restriction. Ayon sa simbahan, naging matiwasay ang kabuuang traslasyon na dinaluhan ng mas maraming deboto ngayong taon kumpara noong 2023. Generally, peaceful naman po yung procession natin, very solemn. Kaya pasalamat tayo sa Diyos at ginabayan ang mga deboto ng itim na Nazareno.
Samantala mananatili namang nakastandby ang kapulisan ngayong araw kasama ang medical team para matiyak ang seguridad ng mga deboto. Matapos ang traslasyon kahapon, magpapatuloy naman ang gagawing pahalik at mga misa ngayong araw. Habang mamayang hapon, muling ibabalik ang imahen sa Holy Cross Parish sa pamamagitan ng penitential foot procession. Meron tayong ambulance dito sa medical team na naka-standby. Meron na din po yung mga tourist police. Pasado alas 6 na umaga naman kanina nang buksan ang Senyor Divino Tesoro Shrine sa Calasiao, Pangasinan para sa mga deboto. Dumagsa ang mga deboto para makiisa sa araw ng itim na poong Nazareno ngayong araw. Nakadeploy naman ang mga otoridad sa lugar para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ay nakahanda po yung ating mga kapulisan, nakadeploy po tayo ngayon dyan at tuloy-tuloy po na magbabantay para sa kaligtasan po ng bawat isa po, ma'am. Sara, kasabay ng kapestahan ng itim na Nazareno ngayong araw, maganda na ang lagay ng panahon dito sa Naga City. Inaasahan namang Sara, marami pang deboto ang dadagsa dito sa Plaza Quezon para sa sunod-sunod na pagdadaos ng banal na misa. Patuloy naman Sara ang pahalik sa imahen ng itim na Nazareno habang nakaalerto naman ang kapulisan para matiyak ang seguridad ng mga deboto hanggang mamayang hapon para sa gagawing penitential procession mula dito sa Plaza Quezon babalik doon sa Holy Cross Parish. Sara. Okay, maraming salamat Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Hindi patutupad ang Signal Jam sa taunang Sinulog Grand Parade at Ritual Showdown ngayong January 21, ayon kay Cebu City Mayor Mike Rama. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ayon sa alkalde ng lungsod, walang dahilan para ipatupad ang signal shutdown bunsod ng kaliwat kanan na aktibidad sa taunang Sinulog Festival. Taliwas din ang signal jam sa layunin ng lokal na pamahalaan at simbahan na ipalaganap sa ibang lugar at bansa ang iba't ibang aktibidad alinsunod sa taunang pagdiriwang. As Mayor of the City of Cebu, as the organizer, chairman, and the overall, I already make my statement very clearly. Jamming and shutting off is Jurassic. Upang masiguro ang matiwasay at mapayapang pagdaraos ng mga aktibidad, mariing ipagbabawal ng Cebu City LGU ang street parties sa lungsod. Nakalatag na rin ang seguridad na ipapatupad ng pulisya sa nakikitang pagdagsa ng mga libuto sa mga susunod na araw. Formal na bubuksan ang 90 novena para sa Batang Jesus sa January 11. We are really doing our best gyud para niini. But again, we have already laid down the plans, but sumala sa gikaingon nga dili gid mahuman ang atong plano hangtod dili gid mahuman ang atong aktibidades. Maliban sa religious activities, pinaghahanda na rin ang gagawing sinulog sa kabataan at lalawigan na gagawin sa January 13 at 14. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo, nagbabalita sa GMA Integrated News. Samantala, pumapalo pa rin sa mahigit 50 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas sa ilang pamilihan at posible pa raw itong tumaas sa mga susunod na buwan ayon sa Sabahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Naglalaro sa 54 pesos hanggang 100 pesos ang kada kilo ng bigas na mabibili sa Batangas City Old Market. Bagay na idinadaing na rin ng ilang mga tindero ng bigas gaya ni Dennis. Sa patuloy na pagtaas daw kasi ng presyo ng panindang bigas, patuloy din ang pagtumal ng kanilang benta. Ayon sa ilang rice retailers, hindi pa panahon ng anihan ngayon kaya mga imported na bigas pa rin ang kanilang ibinibenta. 1,350 pesos ang kuha nila sa kada isang sako ng commercial rice. Hindi pa ngayon tag-ani, so puro imported yung mga bigas na nabibili. Malaki ang puhunan, di medyo konti lang ang mapaprofit dahil nga siyempre konti lang patubo. Pag tinaasan mo pa, di lalong tataas ang presyo. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang pagtaas sa presyo ng bigas ay epekto pa rin ng mataas na farm gate price at ang mataas na delivery rate sa iba't ibang lugar. Yung farm gate nasa 27 na
from 25 to 26 naging 27 na. So yung fresh harvest yun, yung dry nasa 29. So yung deliver sa rice miller nasa 31. So yung paggiling nun nasa almost 50 pesos lang deliver nila sa Metro Manila. Ang ilan, mas gusto pa raw na may price cap sa bigas para pare-parehas lamang ang presyo ng mga paninda at bentahan sa mga mamimili. Sa ganitong paraan daw kasi maiiwasan ang lamangan sa bentahan ng bigas sa pamilihan. Para maging uniform yung presyohan namin, ay gaya dito, doon sa unahan, ibang presyo, dini, ibang presyo, sa gitna, ibang presyo. Ay di ang customer nalilito. Pagka ikaw ang napagtanungan na una, ay malamang hindi ka na mabilhan kasi mataas yung iyo, lilipat sa kabila. Ay kung kasing taas din ng yung binigay ko, ay siyempre hindi babalik dito, doon na siya kukuha. Gaya ng ilang mga mamimili, umaasa rin daw si Noel na magkakaroon pa ng pagbaba sa presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Pero sabi ng Sinag, Wala, up to February, baka magtataas pa ng konti. Kasi yung imported rice sa Vietnam at Thailand mataas. Ang next na ani natin is March. Wala pa tayong ani. Pinakamahagang ani siguro March 15. mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang madaling araw. Sa tala ng PHIVOLCS, naitala ang lindol kaninang 4:48 ng madaling araw na unang iniulat na nasa magnitude 7.1 at ibinaba kalaunan sa magnitude 6.7. Naitala ang epicenter nito sa southeast ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. May lalim itong 94 kilometers at tectonic ang origin. Ayon sa MDRRMO Sarangani, wala namang naitalang pinsala sa bayan matapos ang lindol. Samantala, naranasan ng intensity 4 na pagyanig sa Glan, Malungon at Kiamba sa Sarangani Province. Habang intensity 3 sa General Santos City, Tupi, Polomolok at Tibuli sa South Cotabato, matalam sa Cotabato at Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Naramdaman din ang intensity 2 sa Zamboanga City at ilang bahagi ng Soc-Sargent Region at intensity 1 sa Cagayan de Oro City at ilan pang bahagi ng Soc-Sargent Region. Sa inisyal na monitoring at assessment ng MDRRMO sa Alabel, Sarangani, wala namang daw na italang danyo sa insidente. Samantala, ayon sa PHIVOLCS, walang banta ng tsunami sa mga nasabing lugar matapos ang pagyanig. Pinapaalalahanan pa rin ang mga residente na maging alerto sa posibleng aftershocks. Nanawag din mi sa mga barangay ma'am through radio. So na namin nag-respond nga walay damage sa ilang area. Ito ang inyong Regional TV News. Sa pag-obserba sa araw ng itim na Nazareno, nagsagawa rin ng traslasyon ang dalawang kapilya sa Davao City na mayroong replika ng itim na Nazareno. Ang detalye sa live report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil. Sara, maagang dumating sa Black Nazarene Chapel ang mga deboto ng itim na Nazareno para lumahok sa traslasyon. Alas 4 ng madaling araw nang simulan ang traslasyon ng replika ng itim na Nazareno mula sa Black Nazarene Chapel sa Davao City. Maraming mga Davaoenyo ang lumahok sa prosesyon mula sa Matina Pangi, papuntang Matina Crossing hanggang sa MacArthur Highway at pabalik na sa kapilya. Maliban sa mga nakasinding kandila, bit-bit din ng iilan sa mga deboto ang kanilang imahe ng itim na Nazareno sa traslasyon. Karamihan sa kanila ay ilang taon ng deboto dahil umano sa naranasang pagkamilagroso ng itim na Nazareno. Nananalangin umano sila ng maayos ang kanilang pangangatawan at masaganang buhay sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa pagbabalik ng imahen ng itim na Nazareno sa kapilya, isinigawa naman ang pahalik na ibinalik na matapos pansamantalang ihinto ito sa panahon ng pandemya. Sara, maliban sa Black Nazarene Chapel ay nagsagawa rin ng traslasyon dito sa Our Lady of Peña Francia alas 8 ng umaga kanina. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang unang misa sa pangunguna ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Sara. Okay, maraming salamat Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay ang 7 taong gulang na batang babae matapos na pagsusuntukin at sakalin ng 22 anyos na lalaki sa Sariaya, Quezon. Ang biktima napagkamalan daw na manika ng sospek. Narito ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
Kalunos-lunos ang sinapit ng 7 taong gulang na bata sa barangay Pili, Sariaya, Quezon sa kamay ng mismong kabarangay. Pinagbubugbog at sinakal umano ng 22 anyos na sospek ang walang kalaban-labang menor de edad hanggang sa mamatay ito. Madaanan nga po ng ating suspect ay sila naman po ay acquaintance previously. Kanya pong niyaya itong 2 biktima na ito na pumunta sa nanay di umano na pinapatawag sila ng nanay ng isa doon sa biktima. Sa investigasyon, kasama ng nasawing bata ang 8 anyos itong kalaro sa kanilang lugar. Nakatakas lang daw ito sa kamay ng sospek. Ito po ay pinalad na nakatakas at siya po ay nagsumbong po sa tatay ng unang biktima na namatay. Ayon pa sa pulisya, napagkamalang manika ng sospek ang mga bata kaya nagawa ang pananakit. Napag-alamang may kondisyon sa pag-iisip ang sospek. Minsan po ay matino at minsan ay medyo nawawala sa isip, sa wisyo. Kaya po alam din po ng barangay na ito na sila po ay may ganong history. Hawak na ng pulisya ang sospek na nahaharap sa kaukulang reklamo. Sinusubukan pang makuha ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawi pati na ang sospek. Gumugulong pa ang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Person of interest sa pagpatay ng opisyal ng Lapu-Lapu City Public Market sa Cebu, tukoy na ng pulisya. Ito ang ipinagbigay alam ng Lapu-Lapu City Police Office sa nagpapatuloy nilang investigasyon sa pagpaslang sa Executive Assistant for Market Operations na si Christopher Siniza noong January 2. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya at base sa nakalap na kuha ng CCTV, ang driver ng motorsiklo at ang back rider na siya ring gunman ay mga residente ng Lapu-Lapu City. Dagdag ng pulisya na di umano'y gun for hire ang 2 sangkot na pawang may mga records na sa kanilang tanggapan. Nagpadala na rin umano ng feeler ang 2 na gusto na nilang sumuko sa pulisya. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang pamilyang Siniza ukol sa insidente ng pamamaril. Si Siniza ay pinagbabaril ng malapitan habang nagpatupad ng bagong rental rates sa Lapu-Lapu City Public Market. O dili man ta mo rely ana ang sa atong investigation atong operational aspect on this case is nagkuan gyapon ta. Ato gyapon silang gitrack. Kasado na ang Kalibo Senyor Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024 sa Aklan. Paghahanda sa tinaguriang Mother of All Philippine Festivals. Alamin sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Muli na namang maririnig ang tunog ng mga lira, dagundong ng mga tambol, at sigawan ng mga deboto ni Senyor Santo Niño habang nagsasayaw o nagme-merrymaking sa kalsada. Ito ang kinasasabikan ng mga kalibunhon at mga bisita sa taunang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ang pinaka-tatak talaga na panata yung pagsasadsad sa daan habang umiindak sa tunog ng tambol at mga lira or drums and lyres. At ganoon rin po ang pagdudungi sa mukha ng uling, paglalagay ng pinta sa mukha. At mayroon din tayong tinatawag na pagapak or paapak kay Senyor Santo Niño sa simbahan na pinaniniwala ang nagpapagaling ng mga sakit. Sa highlight ng Sadsad Ati-Atihan Contest sa January 20, 35 na tribo ang lalahok sa sadsad na iikot sa Ospeña Avenue para ipamalas ang kani-kanilang makukulay at makasaysayang performance. 1 milyong piso ang premyo sa tatanghaling kampyon. Sa kapestahan ni Senyor Santo Niño sa January 21, ipoprosesyon sa buong bayan mula sa St. John the Baptist Cathedral ang imahe nito. So ito po talaga ang gusto nating i-highlight for this year's celebration. Ang culture and history po ng Ati-Atihan ay maibalik po for the minds of the devotees at sa lahat po ng mga pumupunta po dito. Kaya puspusa na sa ngayon ang pag-iensayo ng iba't ibang tribo na lalahok sa Ati-Atihan Festival 2024. Inaabangan din taon-taon ang makukulay na costume ng bawat tribo na simimbolo sa kultura at pamumuhay ng mga ati sa Aklan. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga deboto ni Senyor Santo Niño at lahat ng ating mga kababayan na tunghayan ang mas pinalaki, pinasaya at pinasiglang Kalibo Senyor Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024 na gaganapin sa January 15 to 21, 2024. Samahan niyo po kami i-experience ang Mother of All Philippine Festivals dito sa Kalibo, Aklan.
Kabilang naman ang ilang kapuso stars sa magbibigay saya sa mga kalibunhon at mga bisita sa gaganaping Kapuso Fiesta sa January 18, 2024. Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. 16 anyos na dalagita sa Orbistondo, Pangasinan, pinagamit daw ng iligal na droga bago gahasain ayon sa PNP. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa kulungan ng bagsak ng 46 anyos na lalaki matapos sumanong puwersahin na paggamitin ng iligal na droga bago gahasain ng 16 anyos na dalagita sa Orbistondo, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, habang nagbabantay sa plaza ang suspect na nakilalang si Johnny Ferrer, nakita niya naglalakad ang biktimang si Jenny, dito na pangalan. Inalok daw niya ang biktima na ihahatid na lang daw siya pauwi dahil magkakilala naman daw ang kanilang mga pamilya. Sumama raw ang biktima sa suspect pero imbis na ihatid sa bahay, dinala raw ng suspect ang biktima sa isang lugar. Tinutukan naman ng baril at pilit na pinagamit ng iligal na droga at saka ginahasa. So doon, there and then ma'am is napagamit nga niya yung bata hanggang sa na ano niya yung yes ma'am. So hanggang sa nabangag na rin yung bata, nakatulog. Doon nangyari na yung panggagahasa. Madaling araw na raw nang may makakita sa biktimang naglalakad sa kalsada na tila wala sa sarili. Buti nga po kamag-anak din po namin yung nakakita sa kanya na pag-alagala na wala sa sarili. Opo, buti na lang po kasi nakita po siya sa daan na wala sa sarili. Nang mahimasmasa ng biktima, ikinuwento na raw sa pamilya ang nangyari sa kanya. Hustisya po yung hinihingi namin. Kaya po itutuloy po yung kaso. Kahit ano pong pakiusap nila, hindi po namin i-address yung kaso. Yun po yung napag-usapan. Itinanggi ng suspect ang mga aligasyon laban sa kanya. Hindi naman totoo naman po dahil kasi hindi po maisip kung bakit ganun ginawa sa akin. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang suspect. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lalaki sa Pamplona, Camarines Sur patay matapos mabundol at magulungan ng dalawang magkasunod na sasakyan. Agad na binawian ng buhay ang isang 49 anyos na lalaki nang masagasaan nito ng hindi pa natutukoy na sasakyan habang tumatawid sa kalsada sa Barangay San Ramon sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur. Base sa kwento ng mga nakasaksi sa insidente, nakahandusay na sa kalsada ang hindi pa pinangalan ng biktima nang magulungan pa ito ng isang nag-overtake na sasakyan. Patuloy pang pinaghahanap ng Pamplona PNP ang sangkot na mga sasakyan at driver. Handa rin na magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga motorista na laging mag-ingat para maiwasan ang mga aksidente. Isang grass owl na natagpuang nakapulupot sa lubid sa kagubatan ang na-rescue ng Municipal Environment and Natural Resources Office sa Polomolok South, Cotabato. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Na-rescue ng Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro Polomolok ang isang grass owl na natagpuan na nakapulupot sa lubid sa kagubatan na sakop ng Barangay Kinilis sa Polomolok South, Cotabato. Napag-alaman na dalawang residente raw sa naturang lugar ang nakakita sa grass owl na nanghihina. Kaya agad nila itong inireport sa bantay gubat sa nasabing lugar. Base sa assessment ng Menro, walang sugat ang grass owl, ngunit posible raw na ilang araw na itong nakapulupot sa lubid at hindi pa nakakakain. Pinaniniwala ang napulupot ito sa mga lubid na kabilang sa mga basura sa lugar. Something na parang may mga tali na trap yung paa niya. That's why, yun nga, nanghina po siya. Kasalukuyang inaalagaan ng bantay gubat ang na-rescue na grass owl at patuloy pang inoobserbahan ang lagay nito. Pag hindi naman masyadong worse yung condition niya, another 2 days is good na para ma-release, maibalik na po siya pag medyo malakas na or kaya niya nang lumipad. Ang grass owl ay kabilang sa mga near-threatened species ayon sa BirdLife International. Kaya importante raw na paigtingin pa ang conservation sa mga ito. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao,
Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Debosyonan ng isang mananahi sa Lipa City, Batangas ang paggawa ng damit ng mga santo, kabilang ang Poong Itim na Nazareno. Alamin ang kwento sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Mahigit 4 na dekada ng mananahi ang 58 anyos na si Gloria. 13 years old pa lang daw siya nang magsimulang manahi at magburda. Para kay Gloria, ang pananahi ng mga damit ng santo ay isa ng debosyon at panata na nagdala sa kanya ng ilang mga himala sa buhay. Mga himalang nakapagpabago ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Lahat na naman nararamdaman ng kabutihan basta wala kang ginagawang dama mo naman ang biyaya at himalain naririyan. Napakasarap daw kasi sa pakiramdam na makapanahi at makapagawa ng kasuotan ng mga puon at santo. Abot-abot bagay yung order sa iyo. Hindi lang damit ng santo, mga damit ng pari, mga altar cover ng simbahan, yung istola ng pari, yung ganoon, hindi na nawawalan. Kaya ang debotong si Alvin na isa sa mga naatasang magpatahi ng damit ng Poong Itim na Nazareno sa kanilang barangay sa San Antonio, Quezon, dinarayo pa raw talaga si Aling Gloria para makapagpagawa ng damit ng imahen. Mas maganda raw kasi kung may bagong damit na maisusuot ang kanilang Black Nazarene replica ngayong araw ng Nazareno. Nakita ko po yung quality ng kanyang gawa. Makikita po natin sa mga details, talagang mahahawakan mo po. Ang mga obra ni Gloria hindi lang sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas nakikilala, kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo. New Jersey, Chicago, Canada, Australia. Talagang kumbaga sa establish na ang customer minarya, pabalik-balik lang sila. Pabalik-balik lang sila. Yung mga nawing Pilipinas, magpapatahi, pagbalik nila next year, papatahi uli, mga pasalubong doon sa simbahan nila. Para kay Gloria, ang bawat hibla ng sinulid na ipinapasok niya sa karayom ay ang mga pinagdadaanan niyang pagsubok na unti-unti niyang napagtatagpi at naibuburda sa tela ng buhay. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.